Mga sangkay, mayroon po tayong update patungkol po sa China. Ngayon, naayon po sa report, ginugulo daw po ng China ngayon ang mga Pilipino at pinagwawatak-watak. Ano ba itong strategiya nila? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan. Anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang po dito, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Alright? Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong tungkol sa China. Mayroong taktika di umano ngayon ng China na ginagawa. Naayon po dito, pinagwawatak-watak ang mga Pilipino nitong China dahil po sa issue ng West Philippine Sea. So, paanong pamamaraan nila ginagawa ito? Napasok na ba yung ating bansa nitong China? Tingnan po natin, mga sangkay. Pinagwawatak-watak daw ng China ang mga Pilipino sa gitna ng nagpapatuloy na agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Mula yan kay National Security Advisor Eduardo Año na nakita mismo ang higit 20 barko ng China na umaaligid sa Pag-asa Island. Ito nga yung sinasabi ko mga sangkay, no, na pagdating sana sa West Philippine Sea, sige, mag-away-away na po tayo, mag-away-away na po kayo. Ako kasi wala na po ako sa politics, no? Kaya kayo na lang, hindi na ako kasali. Sige, mag-away-away na kayo pagdating sa political color nyo. Pagdating sa mga pinaniniwalaan nyong mga leader. Pagdating sa politika, okay, bahala na kayo dyan. Pero sana naman, pagdating po sa teritoryo ng Pilipinas, iisa dapat tayo. Tingnan po natin yung Taiwan, di ba? Iisa yung boses nila. So, ganito din po sana tayo. Pag pinag-uusapan ng West Philippine Sea, dapat iisa po tayo. Hindi yung may iba, may maka-Amerika, may iba, maka-China. Nawala na po yung pro-Filipino or pro-Philippines. Ano ba, guys? Yun lang naman mga sangkay. Kasi ako nga wala na ako sa politics. Hindi na po ako nagtatopic ng politika na yan. Kahit ang alam ko yung nangyayari ngayon mga sangkay sa politics. Honestly, ang gulo nila. Pero wala na po akong pakialam doon at ayoko pag-usapan yan dahil nga po wala na po tayo sa politika. Pero pagdating po sa West Philippine Sea, Sabah o ano pa mang teritoryo ng ating bansa, magsasalita po tayo. Bakit? Tayo ay Pilipino. Taas noo kahit kanino. Sa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Mismong si National Security Advisor Eduardo Año ang nakakita sa 19 na Chinese Maritime Militia vessel, isang China Coast Guard vessel at isang Chinese Navy warship na umaaligid sa ating karagatan. Grabe, no? Makikita nyo po yung mga barko na yan, no? Ito. Ayan, no? Makikita nyo po yan, sa China po yan, mga sangkay. Ayan po. Sa ating karagatan, natanaw ni Anyo ang mga barko ng China mula sa Pag-asa Island. Naroon ang security advisor para pangunahan ang inaugurasyon ng bagong himpilan ng Philippine Coast Guard. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, giit ni Anyo, may mga taktika ngayon ang China. Ito na ang taktika ngayon ng China. Para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Sa kabila niyan, mas palalakasin daw ng Pilipinas ang ating puwersa sa pamamagitan ng bagong tayong gusali ng PCG sa Kalayaan Group of Islands. Ito, gusto kong malaman, interesado ako. Sana andito kaagad sa balitang to ang sinasabing pinagwawatak-watak tayo mga Pilipino nitong China. In what way? Ano ba? Kasi ang pagkakaalam ko mga sangkay, majority po talaga ayaw sa China. Super majority. So, hindi ko alam paano nasabi na pinagwawatak-watak. Pero kung totoo man ito mga sangkay, Pero ito nga sinasabing Coast Guard Station. Pag-usapan po natin ito. Itong tinatayo ngayon mga sangkay na Coast Guard Station sa Kalayaan Island Group. Diyan sa West Philippine Sea. Sana po paramihin to. Hindi lamang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kasi ang China at Vietnam very aggressive na ino-occupy po nila
Lahat ng pwede nilang maukupa dyan sa West Philippine Sea, ginagawa. Reclamation dito, reclamation doon. Ganon po ang kanilang ginagawa. Tapos tayo mga Pilipino, nagtuturo lamang po tayo. Amin yan. Amin yan. Amin yan. Kaso wala po tayong pinapatayo. Diba? Dumalo rin kanina sa inaugurasyon sina AFP Western Command Vice Admiral Abet Carlos at ilang kinatawan ng Department of Transportation, Department of Energy at National Task Force for the West Philippine Sea. Mayroon ding itinatayong seaport malapit sa isla. Ayun. With our airports here, ini-expect natin na magkakaroon ito ng impluensya at magkaroon ng pagbabago sa mga unruly, bullying, aggressive behavior ng particularly ng China sa ating mga fishermen, sa ating mga sailors at Coast Guard na nagpapatrol dito sa West Philippine Sea. Pero totoo yun, mga sangkay, itong ginagawa nila, nagpapatayo po sila ng mga estruktura dyan. Medyo ano yan, maganda po talaga. Di medyo, talagang maganda yan. Medyo babawas po yan ng pambubuli sa China, pambubuli ng China sa atin. Medyo magkakaroon po tayo dyan ng pangil. Bakit? Makikita na po nila, may mga sundalo na po dyan. May mga nagbabantay na po dyan. Kung isa lang, edi wala pa rin yan. Olats pa rin yan, bye. Pero kung marami, pwede. Hindi kaya ng isa lang yan. So, dapat magpatayo na mas marami pa. Okay ba yon? So, di ko pa rin naririnig dito kung asan yung asan yung sinasabing pinagwawatak-watak. Sa pamamagitan ng bagong Coast Guard Station, mas mapapaigting ang maritime operations ng PCG. Partikular ang Maritime Domain Awareness o ang pag-monitor sa karagatang sakop ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Giit pa ni Anyo, kahit anong pambubuli ang gawin ng China, hindi magpapatinag ang Pilipinas. Ayun. We are always prepared. We are not deterred and intimidated. Our security sector, particularly the armed forces and the Coast Guard, are here to protect our interest, our sovereignty and sovereign rights. Nagbabalik. Okay. So, hindi po dinitalya mga sangkay kung paano ginagawa ng China na pinagwawatak-watak po ang mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea. Palaisipan, no? Palaisipan itong isiniwalat ni Anyo kung ano po itong ginagawa ng China. Kasi parang medyo nalabuan lang ako kasi wala pong nilabas na impormasyon. Pero kung totoo man ito mga sangkay, nakaka-alarma ito. Pero ulitin ko, pag tayo ay Pilipino, sa Pilipinas po tayo sana. Huwag tayong mag-iwahiwalay pagdating po sa West Philippine Sea, pagdating po sa teritoryo natin. Dapat iisa tayo. Iisa po dapat yung boses natin. Diba? Mas malakas pag sama-sama. Kakaunti na nga lang tayo, mas maraming China, tapos yung boses pa natin, iba-iba. Diba? Well, ano po ang inyong komento? Mga sangkay, nainiwala ba kayo na itong ginagawa ng China ngayon ay pinagwawatak-watak daw po ang mga Pilipino? Sa tingin nyo, papaano kaya? Sa tingin nyo lang, ano po ang inyong opinion? Papaano pinagwawatak-watak tayo mga Pilipino pagdating sa West Philippine Sea? Okay guys, mayroon po ako dito mga sangkay, private group na kung tawagin ay hukbong solid sangkay. Ito po ay mga solid sangkay lamang. Yung mga talagang solid. 101% solid sangkay, no? Kung ganon, solid sangkay ka, hanapin nyo po ito sa Facebook, hukbong solid sangkay. Then, pasok ka po sa group na ito. Okay? Pasok mo yung sarili mo sa group na ito. At ayun, mga sangkay, i-approve ka na lamang po ng mga admin. So, ulitin ko, mga solid sangkay lang po ito. Kung hindi ka naman solid sangkay, okay lang. Alright, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.